Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang umaga, tanghali o gabi, saan man po kayong panig ng mundo na nanonood ngayon. At syempre, isang mainit na pagbati sa ating mga silent viewers at solid supporters ng EDC. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Kamusta po kayo, mga kalingap? Ngayong araw, mayroon na naman tayong bagong tatalakayin. Isang kwento na puno ng saya, pagbabago, at sa likod ng lahat nito, may nakatagong kalungkutan. Bakit nga ba ganito ang ipinapakita ni Beyoncé o Beyonce? Sa kabila ng kanyang masayahing mukha, ano nga ba ang bigat na kinikimkim niya? At bakit labis na nag-aalala si Papa Eds? Pero bago natin himayin ang buong istorya, kung bago ka pa lang po sa aking munting YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Pindutin na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga bagong video. At paalala lamang po, bago tayo magbigay ng opinyon o komento, tapusin po muna natin ang kabuuan ng ating mapapanood para makapagbigay tayo ng tamang pagbasa sa sitwasyon. At syempre, patuloy din po nating suportahan ang mag-ama na matubang. Napakaganda ng kanilang ipinapakitang kabutihan, ang pagbibigay saya, pag-abot ng tulong at pag-inspire sa ating mga kababayan. Kaya patuloy po nating iangat at suportahan ang mga kalingap, lalo na ang kanilang may bahay, sina Ate Edna Vlogs at Jackie Tafia. Sana ay hindi tayo magsawa sa pagtangkilik sa kanila. Ang pagbabalik-tanaw sa buhay ni Beyoncé. Sa paglipas ng mga taon, napakalaki ang pagbabagong dumating sa buhay ni Beyoncé. Mula sa hirap, mula sa halos walang-wala, unti-unti niyang naaabot ang isang buhay na dati ay pangarap lamang. Isa na rito ang pagkakaroon niya ng sariling bahay at lupa. Hindi biro iyon, mga kalingap, lalo na't alam nating lahat ang pinanggalingan niyang sitwasyon. Dagdag pa rito ang kanyang 18th birthday, isang selebrasyon na hindi lamang nagbigay saya sa kanya, kundi nagbigay inspirasyon sa napakarami. Sino ba naman ang mag-aakanang mula sa pagiging simpleng bata sa baryo, bigla siyang magiging isa sa pinakasuportadong kabataan sa komunidad ng Kalingap? Hindi rin niya inaasaran ang mga biyayang dumating, ang tulong na ibinuhos ng Kalingap, pati na rin ang pagmamahal na ipinakita ng maraming sponsors. Laking pasasalamat niya, pati na rin ng kanyang mga magulang dahil sa tulong na ito ay nagbago ang kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng mga ngiti ni Beyoncé, may natatagong bigak. Ang kalungkutan sa likod ng kanyang ngiti. Sa part 1 ng interview kay Kalingap, inamin ni Beyoncé ang tunay na dahilan ng kanyang pag-aalala. Isa sa kanyang mga kapamilya ang hirap na hirap ngayon at ayaw niyang malaman ng iba kung gaano kabigat ang pinagdaraanan nito. Ayaw niyang makita silang kawawa o kaawa-awa. May nabanggit din siyang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng kanyang mga magulang at kanyang tiyahin o tiyuhin. Dahil dito, isa sa mga pangarap niya ay maiahon ang kanyang pamilya, na maialis sila sa lugar na puno ng sigalot at mabigyan ng panibagong simula. Mula noon, ito na ang naging inspirasyon niya upang mag-aral ng mabuti at magbanat ng buto sa live selling. Ang pagpapakumbaba at pagtulong ni Beyoncé. Kahit sikat na, kahit may kinikita na, nananatiling mapagkumbaba si Beyoncé. Hindi siya nakakalimot sa pinanggalingan at dito na papasok ang isang malaking desisyon na ginawa niya. Nagdesisyon siyang tulungan ang kanyang tiyahin na sinalanta ng bagyo, nasira ang bahay at malaking halaga ang kailangan para maipaayos iyon. Ngunit hindi ito alintana kay Beyoncé. Ang nasa puso lang niya ay ang makatulong. Kaya sabay ang pag-aaral at pagla-live selling. Trabaho dito, handle ng responsibilidad doon. Kaya hindi katakataka na nag-aalala si Papa Eds. Nakikita niya na nahahati ang oras ni Beyoncé. Pero kahit ganoon, buong suporta at pagmamahal pa rin ang ibinibigay niya. Proud na proud din naman ang kanyang mga magulang dahil sa pagpalaki nila ng isang anak na hindi nagiging mayabang at laging handang tumulong. Hindi rin ito nakalampas sa mata ng mga sponsors at viewers, lalong-lalo nilang minahal at hinanghalan si Beyoncé. Panganib ba ang kinakaharap ng love team?
Pero sa gitna ng tagumpay at kabutihang ginagawa ni Beyoncé, may mga usap-usapan na kumakalat. Nanganganib daw ang love team ng EDC. May nagsasabing baka mawala na ito. At kung mangyari nga iyon, paano na ang mga solid supporters nila? Paano na ang nagpapakilig, nagpapasaya, at nagbibigay inspirasyon sa kanila tuwing nakikita silang magkasama? Marami ang umaasang hindi ito magtatapos. Sana raw kung hindi man ngayon, baka sa huli ay maging sila na rin talaga. Pagpapakumbaba ni Kalingap Rab at bagong yugto. Sa kabilang banda, nagkaroon ng tampuhan at hindi pagkakaintindihan. Ngunit gaya ng isang tunay na leader, pinili ni Kalingap Rab na huwag nang palakihin pa ang issue. Hayaan na, ika nga niya, sapagkat ang mga ganitong bagay kung hindi patatawarin, lalong hahaba. At ngayon, abala na si Kalingap Rab sa kanyang bagong misyon sa kanyang family vlog channel. Dito, napapanood pa rin natin ang iba't ibang love teams kasama ang EDC at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagtulong at pagbibigay saya sa mga tao. Isang bagong yugto, isang panibagong simula, ngunit ang puso ng Kalingap ay nananatiling pareho, puno ng kabutihan, malasakit at inspirasyon. Kalingap Rab at bagong yugto. Sa kabilang banda, nagkaroon ng tampuhan at hindi pagkakaintindihan. Ngunit gaya ng isang tunay na leader, pinili ni Kalingap Rab na huwag nang palakihin pa ang issue. Hayaan na, ika nga niya, sapagkat ang mga ganitong bagay kung hindi patatawarin, lalong hahaba. At ngayon, abala na si Kalingap Rab sa kanyang bagong misyon sa kanyang family vlog channel. Dito, napapanood pa rin natin ang iba't ibang love teams kasama ang EDC at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagtulong at pagbibigay saya sa mga tao. Isang bagong yugto, isang panibagong simula, ngunit ang puso ng Kalingap ay nananatiling pareho, puno ng kabutihan, malasakit at inspirasyon.